Tulala akong tumingin kay Mira Cruz na kalmadong nagtatanggal ng guwantes. Ikaw, nag-aral ka ba ng medisina? Umiling si Mira Cruz, magaan ang tono ng boses, mukhang simple lang naman. Isang pangungusap na direktang sumampal ng ilang beses sa mukha ng maliit na nurse. Kumaibat ang gilid ng bibig ni Marco de los. Medyo mayabang pakinggan ang sinabi niya, ngunit may karapatan si Mira Cruz na sabihin ito. Tingnan mo ang itsura niya kanina ng eksaktong tumusok. Isang kamay ko ang nakatakip sa bulak sa aking braso, parang may maliliit na bituin na kumikislap sa aking mga mata. Mira, ang galing mo. Ngumiti si Mira Cruz, nagsalita, gusto ko lang na mabawasan ang tusok sayo. Umiling ako, ipinapakitang hindi masakit. Matapos malampasan ang unang pagsubok sa pagkuha ng dugo, naging mas maayos na ang mga sumunod na check-up. Maganda talaga kapag sariling pamilya ang may-ari ng ospital. Ang isang serye ng check-up ay natapos sa loob lamang ng mahigit 2 oras. Nagpumilit sina nanay at kuya na manatili sa ospital para hintayin ang resulta ng check-up, habang ako naman, dahil kinuha na ng dugo kanina kaya walang kinain, ay dinala ni Mira Cruz sa isang kalapit na homestyle restaurant. Mausisa akong nagtanong, itong homestyle restaurant, pag-aari rin ba ng pamilya nyo? Umiling si Mira Cruz at sinabing, sa pamilya nyo. Sige, pakiramdam ko hindi ko na dapat tinanong. Dinala ng waiter si Mira Cruz sa private room na madalas niyang gamitin. Pagkaupo ko, hindi ko pa man natitingnan ang menu. Nagulat ako nang bihasang binanggit ni Mira Cruz ang ilang pangalan ng putahe. Pagkatapos, nagulat akong malaman na kasama doon ang ilan sa mga paborito kong pagkain. Umalis ang waiter matapos kunin ang order. Lumingon ako kay Mira Cruz, paano mo nalaman na gusto kong kainin yang mga yan? Muli, parang walang nangyari si Mira Cruz, kapag gusto mong malaman, malalaman mo. Natulala ako ng matagal, bigla kong naalala si Kiara Santos. 1 taon kaming nag-date, alam ko lahat ng gusto niya, ngunit madalas hindi matandaan ni Kiara Santos kung ano ang gusto kong kainin. Ilang beses akong dinala ni Kiara Santos kumain at laging ino-order ang mga pagkaing pinakaayaw ko. Noon, pakiramdam ko ayos lang, hinahanapan ko pa ng dahilan si Kiara Santos, iniisip na baka hindi lang siya nagbigay pansin. Nang may Mira Cruz na akong may kukumpara, naramdaman kong masyado pala akong nabulag ng pag-ibig kay Kiara Santos noon. Mabilis mag-serve ang homestyle restaurant na ito. Hindi pa ako naghihintay ng matagal, dinala na ng waiter ang mga in-order namin. Habang kumakain, tumunog ang telepono ni Mira Cruz. Kinuha niya ito at tiningnan, kalmadong sinagot, Mira speaking. Narinig kong nakabalik ka na mula Bactan. Libre ka ba mamayang gabi? Labas tayo. Tiningnan ni Mira Cruz ako na kumakain. Sinabing, hindi pwede, hindi ako libre. Anong pinagkakaabalahan mo? Kasama mo ba ang fiancé mo? Nabulunan ako sa sinabi ni Mira Cruz kaya napaubo ako ng sabaw na nasa bibig ko. Natahimik din ang kabilang linya, pagkatapos ay isang matinis na sigaw ng babae ang narinig, OMG. OMG. Natagpuan na ang fiancé. Mira, kasama mo ba ang fiancé mo ngayon? Huwag mo nang tanggihan, narinig ko ang ingay. Kalmadong iniabot ni Mira Cruz ang tissue sa akin. Tinanggap ko ito at pinunasan ang bibig ko, ngunit ang atensyon ko ay nasa kay Mira Cruz. Oo, natagpuan na siya ilang araw na ang nakakaraan. Sa wakas magkakaasawa na si Mira. Dalhin mo ang fiancé mo para makilala namin. Gusto naming makilala ang fiancé mo. Dalhin mo siya sa get-together. Hindi pwede ay hindi pwede. Pagkasabi nito, hindi na hinintay ni Mira Cruz ang sasabihin ng kausap at diretsyong ibinaba ang tawag. Iwinagayway ko ang aking kamay, nahihiyang tumingin kay Mira Cruz, nasamid lang po ako kanina. Oo, alam ko. Nang makitang sumakay si Mira Cruz sa sinabi ko, hindi ko na alam ang sasabihin. Kaibigan mo ba yung tumawag kanina? Oo, kaibigan ko mula pagkabata, kaibigan din ng ate mo. Niyaya ka nilang lumabas, bakit hindi ka pumunta? Tumingala si Mira Cruz at tiningnan ako, malambing ang kanyang mga mata,
Sinabi ko ngang kailangang samahan ang fiancé ko. Namula ang pisngi ko. Kalmadong tumango si Mira Cruz. Sige, sabihin na nating ako ang nagpipilit sa'yo. Pakiramdam ko, ang malamig na imahe ni Mira Cruz sa akin ay gumuho na. Ito pa ba ang babaeng ilang araw lang ang nakakaraan nang unang magkita kami ay nakaupo sa likod ng Maybach, malamig at elegante. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa pribadong ospital. Nakuha na rin ni nanay ang report ng aking check-up. Ayon sa report, normal ang lahat sa katawan ko. Medyo anemic at malnourished lang, bukod pa doon ay medyo mahina, ngunit hindi naman malaking problema. Nakita ni nanay ang resulta ng check-up, sa wakas ay nabunutan na ng tinik sa dibdib. Hinayla niya si kuya at nagsimulang magplano na kumuha ng nutritionist para tulungan akong ayusin ang aking katawan. Pag-uwi namin sa bahay, gabi na rin. Pagod buong araw, diretsong humiga ako sa kama, natulog hanggang kinaumagahan. Sa ikalawang araw pagkatapos makuha ang resulta ng check-up, ang pribadong nutritionist ng pamilyang De Los ay nakagawa na ng meal plan at ipinadala kay Nanay De Los. Kasama nito ang isang fitness plan na ginawa batay sa kondisyon ng aking katawan. Tamang pagkain kasama ng ehersisyo, naniniwala silang mabilis na lalakas ang katawan ko. Alam kong lahat ito ay pag-aalala ng pamilya para sa akin, kaya hindi ako tumanggi. Araw-araw akong seryosong nag-eehersisyo ayon sa oras sa schedule. Sa unang araw ng pagtakbo sa umaga, nakasalubong ko si Mira Cruz na naghahanda ring tumakbo. Nang makita ako sa pangunahing gate, hindi man lang nagulat si Mira Cruz, sabay tayo. Kapag wala si Mira Cruz sa tabi ko, pakiramdam ko ang pagtakbo sa umaga ay hindi naman ganoon kahirap tanggapin. Pagkatapos tumakbo sa umaga, pagpasok ko pa lang sa bahay ay narinig ko na ang reklamo ni na kuya at ate mula sa sala. Nagtatalo sila kung sino ang sasama sa aking tumakbo bukas. Ang resulta, si nanay na kalmadong umiinom ng kape sa tabi. Isang salita lang ang direktang pumatay sa kanilang pag-asa, kung kaya niyong gumising ng kasing aga ni Mira, hindi ako tatutol. Nang marinig ito, nagkatinginan sina kuya at ate, sabay na yumuko na parang sawi. Pareho na silang may sariling karera ngayon, nitong mga nakaraang araw lang sila medyo libre dahil kara-rating ko lang. Kapag bumalik na sila sa trabaho, ang paggising ng maaga ay isang pahirap, kaya hindi talaga nila kayang gumising ng maaga araw-araw, lalo na ang sumama sa pagtakbo kasama ang kapatid. Isipin pa lang na tuwing umaga, ang kapatid nila ay kasama si Mira Cruz na sweet na nagtatakbo, nagseselos na sila. Sino ba naman ang kayang mag-asikaso ng maraming trabaho tapos matutulog at gigising pa rin ng maaga? Kaya ni Mira Cruz, sino ba naman ang kahit gabing-gabi na nagtrabaho, gigising pa rin sa umaga para magpatuloy sa pagtakbo? Kaya tanging masasabi lang ng magkapatid na De Los, hindi kaya, talagang hindi kaya. Isang iglap lang, isang buwan na pala akong naibalik sa pamilyang De Los. Sa loob ng isang buwan na ito, naka-adapt na ako sa buhay sa pamilyang De Los, malaki rin ang ipinagbago ko. Ang meal plan na dinisenyo ng nutritionist, kasama ang profesional na fitness plan, at ang iba't ibang pampalusog mula sa pamilyang De Los, kitang-kita na mas lumakas ang katawan ko. Sa hapagkainan, inanunsyo ni tatay na oras na para formal akong ipakilala sa lahat. Alam ng lahat sa kanilang sirkulo na ang bunsong anak ng pamilyang De Los ay dinukot hindi nagtagal pagkatapos isilang. 20 ilang taon, gumastos ng maraming tao at pera ang pamilyang De Los ngunit hindi natagpuan ang noalay na anak. Ngayong natagpuan na ako ng pamilyang De Los, matagal nang gustong ipaalam ni nanay at tatay ang balita. Tumango ako, kayo po ang magpasya. Nanay, tatay, susunod po ako. Nang marinig nilang pumayag akong magdaos ng party, tuwang-tuwa ang buong pamilya, puno ng excitement at kasiyahan ang kanilang mga mata. Ang party ay itinakda sa gabi pagkatapos ng 7 araw, sa pinakamarangyang banquet hall ng Casa Ilaw Hotel sa Lantian City. Masiglang hinayla ako ni nanay at ate papunta sa high-end na mall para pumili ng suit, ngunit nakasalubong namin ang dating kaklase sa high school na si Dexter Torres. Ang mga suit dito, kaya mo bang bilhin, mahirap ka?
Kahit alin dito, mahigit 100,000, yung mahal, ilang daang libo, milyon pa nga. Kapag nasira mo, kaya mo bang bayaran? Hindi pa tapos si Dexter Torres, napunta ang tingin niya sa sales staff, hindi ba kayo namimili ng customer? Huwag niyong hayaang kung sino-sinong pasukin dito. Paano kung masira niya ang damit dito, kaya ba niyang bayaran? Natigilan ang sales staff. Nakita ni Dexter Torres na hindi kami umiimik ni sales staff. Akala niya natakot kami sa sinabi niya, lumitaw ang pakiramdam ng pagiging superior. Napunta ang tingin niya sa suot na hawak ng sales staff, nagliwanag ang kanyang mga mata, iniabot ang kamay at diretsyong hinablot ito. Mabilis ang mata at kamay ko, hinawakan ko rin ang suit. Nakita ni Dexter Torres na inaagawan ko siya, lalo niyang hinigpitan ang paghila. Kinabahan ang sales staff sa tabi. Narinig ang isang tunog ng pagkapunit, diretsyong napunit ang suit mula sa gitna. Unang nagbintang si Dexter Torres, itinuro si Paulo de Los, sinabi sa sales staff, nakita mo ba? Siya ang nakasira ng suit. Pabayaran mo sa kanya. Pagkasabi nito, akmang aalis na. Lumapit ako ng ilang hakbang, hinawakan ang pulso ni Dexter Torres, sabay nating nasira ang suit, gusto mong umalis. Asa ka pa. Hindi makapaniwala ang mukha ni Dexter Torres. Narinig ni nanay at ate ang sigawan at tumakbo palapit. Sinuri ni Dexter Torres si nanay at ate, nakita niyang walang malinaw na logo ng malaking brand ang kanilang mga damit, agad na naging mapang mata ang kanyang ekspresyon. Paulo de Los, kailan ka pa nagkananay? Hindi ba't ulila kang pinalaki ng lola mong pumulot sa'yo? Pagkasabi nito, tiningnan pa ni Dexter Torres si Nanay de Los mula ulo hanggang paa nang may paghamak, mukhang mahirap din ang tunay mong ina, bagay nga kayo. Unti-unting lumamig ang aking tingin. Ang dalawang pangungusap ni Dexter Torres ay direktang tumama sa dalawang pinakasensitibong punto ko, una ay si Lola, pangalawa ay ang tunay kong ina. Sumugod ako at sinuntok si Dexter Torres sa mukha. Natamba si Dexter Torres. Natauhan si Dexter Torres, hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Paulo de Los, naglakas loob kang saktan ako. Dinaganan ko siya at sinuntok pa ng 2 beses. Sa tabi, tulala si nanay at ate. Dumating ang mga security guard para awatin kami, doon lang ako bahagyang natauhan. Inalo ako ni nanay, ayos lang. Lumapit si ate, sinampal si Dexter Torres, kapatid ko, naglakas loob kang saktan. Nasuntok ko na si Dexter Torres kanina, ngayon ay nasampal pa ni ate, puno na siya ng galit, natural na hindi maganda ang tono ng kanyang pagsasalita, ano naman kung saktan ko siya. Noong high school, madalas ko siyang apihin, hindi man lang siya makapalag. Nang marinig kong inamin ni Dexter Torres ang pambubuli niya sa akin noong high school, palihim akong nagsindi ng kandila para sa kanya sa isip ko. Ang mga matatapang ay matapang ding umaamin. Lumamig ang ekspresyon ni nanay at ate. Si ate, na natuto ng self-defense mula pagkabata, ay lumapit at sinipa si Dexter Torres. Tumalsik si Dexter Torres, malakas na tumama sa pader, agad na napangiwi sa sakit. Naging malamig ang buong mukha ni ate, ang aura sa paligid niya ay halos makapag-freeze ng tao. Wala na ang imahe ng mabait at malumanay na ate sa harap ko. HMPH. Nagkasala ka sa pamilyang De Los namin, tanga ka pa at hindi mo alam. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na apihin ang kapatid ni Clara De Los? Akmang magmumura pa si Dexter Torres, nang marinig ang dalawang salitang, pamilyang De Los, at Clara De Los, agad siyang natigilan. Sa sandaling ito, ilang bodyguard na nakaitim na suot ang sumugod papasok. Walang emosyong itinuro ni Clara De Los si Dexter Torres sa sahig, takpan niyo ang bibig niya, dalhin niyo siya sa akin. Mabilis kumilos ang ilang bodyguard, tinakpan ang bibig ni Dexter Torres, binalewala ang kanyang pagpupumiglas, at dinala siya palayo. Bamantong hininga si ate, lumingon at bumalik sa kanyang malumanay na anyo, Nay, kapatid, aayusin ko lang ang ilang bagay. Pagkasabi nito, umalis siya. Pagkatapos ng insidenteng ito kay Dexter Torres, wala nang ganang mamasyal si nanay.
Dinala niya ako sa pribadong ospital na pag-aari ng pamilyang De Los, pinilit akong magpa-check up. Pag-uwi sa bahay, narinig ni na tatay at kuya ang nangyari, pareho silang galit na galit. Sino yun? Sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ng pamilyang De Los natin? Sa mga sandaling ito, bumalik si ate, iniabot ang file folder sa kamay niya kay tatay. Sumilip din si kuya, ngunit habang tinitingnan nila, lalo silang nagagalit, ang apoy ng galit sa kanilang mga mata ay tila hindi na mapigilan. May bahid ng paghingi ng paumanhin ang mukha ni ate, Paulo De Los. Pasensya ka na, kapatid, pinaimbestigahan ko sandali ang mga nangyari sa'yo noong high school. Hindi pa tapos ang salita ngunit naintindihan ko na. Ang mga nangyari noong high school ay nabunyag na sa harap ng pamilyang De Los. Ngayon, ang buong pamilya ni Dexter Torres ay huwag ng umasang mabuhay ng payapa. Sa sandaling ito, iniabot ni ate ang isa pang file folder sa akin. Matapos kong tingnan ang laman nito, nagulat ako, hindi ko inaasahan na maraming masasamang bagay na palang ginawa ang pamilyang TIN ng palihim. Ang pamilyang TIN, kumpara sa mga mayayamang pamilya tulad ng De Los, ay masasabi lang na medyo may pera, ngunit hindi ko inaasahan na ang pera ng pamilyang TIN ay nakuha sa ganitong paraan. Hindi pa alam ng pamilyang TIN na dahil kay Dexter Torres, nadamay na ang buong pamilya nila. Gabi, medyo hindi ako makatulog kaya naisipan kong pumunta sa study para humanap ng libro na pampalipas oras. Bigla, kumatok sa pinto ng study na konektado sa nakabiting pasilyo. Paglingon ko, nakita ko si Mira Cruz na nakatayo sa labas ng pinto. Agad kong ibinaba ang libro sa aking kamay, binuksan ang pinto, at bago pa makapagsalita si Mira Cruz, hinayla ko siya papasok sa aking study. Ang lamig sa labas, bakit hindi ka nagsuot ng mas makapal? Paano kung magkasipon ka? Tiningnan ako ni Mira Cruz. Bahagyang kumurba ang kanyang mga labi, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi ako nag-aalala sa'yo. Hindi, nag-aalala ako sa'yo. Hindi rin. Basta naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin, di ba? Tiningnan ni Mira Cruz ang aking itsurang natatarantang nagpapaliwanag, lalong lumaki ang kurba ng kanyang mga labi, naiintindihan ko, nag-aalala ka sa kalusugan ko. Nahuli ako sa aking iniisip, medyo nahiya. Mira Cruz, akma pa lang akong magsasalita nang biglang may sadyang umubo mula sa pintuan ng kwarto. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Marco De Los, kapatid, tulog ka na ba? Kusa kong ginamit ang kabilang kamay para takpan ang bibig ni Mira Cruz. Pagkatapos ay sumigaw ako papunta sa pintuan ng kwarto, kuya, matutulog na po ako. Napatigil si Marco De Los sa may pintuan, natahimik sandali bago nagsalita, kung gayon, magpahinga ka na, babalik na ako sa kwarto ko. Opo kuya, good night. Paglingon ko, nasalubong ko ang mapanuksong tingin ni Mira Cruz. Napansin kong nakatakip pa rin ang kamay ko sa bibig ni Mira Cruz kaya agad kong inalis ito, pasensya na. Takot ka bang malaman ni kuya na nandito ako sa kwarto mo? Pakiramdam ko ay nahuli ako sa aking iniisip, itinulak ko si Mira Cruz palabas ng study, isinara ang pinto, at agad na tumakbo pabalik sa aking kwarto. Palihim akong nagdasal ng pampakalma, gustong i-hypnotize ang sarili na matulog na, ngunit habang mas gusto kong matulog, lalo akong hindi makatulog. Umikot ako, sa pamamagitan ng malaking glass window ng kwarto, malinaw kong nakikita ang kwarto ni Mira Cruz sa tapat. Sa sandaling ito, madilim ang kwarto, ngunit nakabukas pa rin ang ilaw sa katabing study. Kinuha ko ang telepono at tiningnan ang oras, 11:00 na ng gabi. Palihim na naman akong bumangon, bumaba, at pumuslit sa kusina. Si Mira Cruz ay nag-aasikaso ng mga dokumento ng kumpanya nang biglang may marahang kumatok sa pinto sa likod niya. Kusa siyang lumingon, pagkatapos ay agad na tumayo at pumunta sa pinto para buksan ito. Ako, na may hawak na tray, kung saan nakalagay ang isang mangkok ng noodles, umuusok pa, halatang kaluluto lang. Tiningnan ni Mira Cruz ang mangkok ng noodles, parang may liwanag na kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata, espesyal mo ba tong niluto para sa akin? Bagamat tanong ito,
Napakakumpirmado ng tono ni Mira Cruz. Inilapag ko ang mangkok ng noodles sa mesa. Hinayla si Mira Cruz paupo, mahalaga ang trabaho, ngunit kailangan pa ring kumain ng katawan. Hindi ko alam kung bagay sa panlasa mo. Tikman mo, kung hindi mo gusto, sabihin mo sa akin, kung anong gusto mong kainin, lulutuin ko para sa'yo sa susunod. Iniabot ni Mira Cruz ang kamay at niyakap ako. Natakot ako kaya hindi ako makagalaw. Huminga ng malalim si Mira Cruz, pinigil ang nararamdaman sa puso, ngunit hindi binitiwan ang kamay para hayaan akong umalis. Pasensya na, medyo hindi ko napigilan kanina. Huminto sandali, nagpatuloy si Mira Cruz, Paulo de Los, masaya ako. Natigilan muna ako sandali, pagkatapos ay naramdaman kong medyo malabo ang kasalukuyang posisyon namin ni Mira Cruz. Hinayla ko siya palayo ng kaunti, kumain ka na, babalik na ako para matulog. Pagkasabi nito, mabilis kong binuksan ang pinto ng study ni Mira Cruz, tumakbo pabalik sa aking kwarto gamit ang mahabang pasilyo. Pinanood ni Mira Cruz ang aking pag-alis, hanggang sa tuluyang mawala ang aking anino sa kanyang paningin bago niya inalis ang tingin, tiningnan ang midnight snack na umuusok pa sa mesa. Mataas na kumerba ang mga labi ni Mira Cruz. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilyang De Los, pumasok si Mira Cruz na may hawak na malinis na mangkok at chopsticks. Nagulat akong tumingin sa kanya, hindi ka ba pumunta dito na may dalang mangkok para makikain ng almusal? Hindi pinansin ni Mira Cruz ang aking biro, napunta ang tingin niya sa akin, hindi, pumunta ako para magpasalamat sa midnight snack mo. Nang marinig nilang nagdala ako ng midnight snack kay Mira Cruz, hindi maiwasang mainggit ang dalawang babae sa bahay. Sa airport, masiglang inakbayan ni Vince Garcia si Kiara Santos palabas. Walang ekspresyon sa mukha ni Kiara Santos, kusa niyang gustong alisin ang kamay ni Vince Garcia, ngunit biglang may naalala at huminto. Nang makita ito ni Vince Garcia, may kumislap na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Kiara, sabi ni na mommy at daddy, napaka-importante ng party na ito ng pamilyang De Los, sinabihan tayong dapat seryosohin ito. Sige, alam ko na. Nakita ni Vince Garcia na naiinip siya ngunit hindi na rin ng ahas magsalita pa. Tahimik na sumunod kay Kiara Santos paakay sa kotse sa labas ng airport na maghahatid sa kanila sa hotel. Pagsakay sa kotse, kinuha ni Kiara Santos ang pagkakataon na alisin ang kanyang kamay, lumingon at tiningnan ang di pamilyar na lungsod sa labas ng bintana ng kotse. Gabi, sumama ako kay tatay papunta sa Casa Ilaw Hotel. Ang Casa Ilaw Hotel ay pag-aari ng pamilyang Cruz. Inihanda ni Mira Cruz ang isang marangyang silid pahingahan para sa akin. Hindi nagtagal, may bodyguard na dumating para ipaalam na magsisimula na ang party. Isinama ako ni tatay kasama si kuya papunta sa banquet hall. Sa daan, bigla akong nakaramdam ng hindi maganda, gusto kong pumunta sa banyo, kaya nauna na sina tatay at kuya sa banquet hall. Medyo nagmamadali ako, hindi ko piniling bumalik sa silid pahingahan para gumamit ng banyo, diretsong pumunta ako sa banyo sa dulo ng pasilyo. Pagkatapos kong magbawas, akma na akong pupunta sa banquet hall. Ngunit paglabas ko pa lang ng banyo ay nakasalubong ko ang isang kakilala, si Vince Garcia. Nang makita niya akong naririto, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Paulo de Los. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ko, naalala kong si Vince Garcia ang lalaking nakaupo sa tabi ni Kiara Santos sa private room ng bar noon. Naalala niyang hindi malinis ang tingin ni Vince Garcia kay Kiara Santos. Siguradong may gusto ito kay Kiara Santos. Mahina akong nagsabi, pasensya na. Ayokong makipagtalo pa kay Vince Garcia dito. Malabo kong naramdaman na kung nandito si Vince Garcia, siguradong darating din si Kiara Santos. Sa ganitong magandang okasyon, ayokong makita ang dalawang malas. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagkayakapan sa bakuran, hanggang sa naramdaman kong giniginaw na ako. Automatikong napayakap ang katawan ko. Saka lang napagtanto ni Mira Cruz na hindi ako nakasuot ng jacket nang lumabas. Pasok na tayo. Hinawakan ni Mira Cruz ang kamay ko papasok sa sala. Agad lumapit si Anton Cruz.
Isinuksok ang hawak niyang baraha sa kamay ng ate niya. Ate, tulungan mo ako. Buong gabi nang talo tong kapatid mo. Tulungan mo ako. Tinaasan ng kilay si Clara de Los. Ano? Laro tayo ng 2 round. Dahan-daang hinubad ni Mira Cruz ang kanyang jacket, inilagay sa sofa. Sige ba, balasa, hati ulit. Hindi ako marunong maglaro kaya kasama ko si Anton Cruz na nanood sa gilid. Tama ang isang bagay na sinabi ni Anton Cruz, iyon ay kung nandito si Mira Cruz, hindi siya matatalo ng ganon kalala buong gabi. Pagkatapos palitan ni Mira Cruz si Anton Cruz, ang laging natatalo ay naging si Clara de Los. Malaki rin ang natalo ni Marco de Los, pero mas malala pa rin si Clara de Los. Si Anton Cruz na talo buong gabi ay sa wakas nakabawi dahil sa kapatid niya, puno ng pagmamalaki ang mukha. Tiningnan ko ang oras, hindi ko alam kung gaano katagal, 58 minuto pasado 11:00 na pala. Biglang lumapit si Mira Cruz sa tabi ko, gusto mong manood ng Fireworks. Nagliwanag ang mga mata ko. Bahagyang ngumiti si Mira Cruz, hinawakan ang kamay ko papunta sa hardin. Tahimik sa labas hating gabi, 5 tao ang nakatayo sa bakuran. Nang matapos ang huling segundo ng countdown ng bagong taon, 12:00, sumabog sa langit ang unang paputok, sinundan ng pangalawa, pangatlo. Ang makukulay na paputok ay sunod-sunod na namukadkad sa kalangitan. Lumingon ako kay Mira Cruz, ikaw ba ang nag-ayos nito? Nagustuhan mo ba? Gusto ko. Sa ilalim ng makukulay na paputok, sabay kaming nagsalita ni Mira Cruz. Mira Cruz, manigong bagong taon. Paulo de Los, manigong bagong taon. Nagkatinginan kami at ngumiti. Naramdaman kong humigpit ng bahagya ang kamay na nakahawak sa kamay ko. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo, hinigpitan ko rin ng bahagya ang hawak ko. Sa huli, nagkahawak kamay kami ni Mira Cruz, 10 daliri ang magkakaugnay. Pagkatapos manood ng Fireworks, lumipas ang bagong taon, kanya-kanyang uwi sa mga kwarto para matulog. Tanghali kinabukasan, wala sina Mira Cruz at Anton Cruz sa sala ng pamilyang De Los, bigla akong medyo nanibago. Pagbaba ko ng hagdan, si kuya lang ang nakita ko, wala rin si ate. Kuya, nasaan si ate? Paulo de Los, gising ka na pala. Pumunta si ate mo sa bahay ng mga Cruz sa kabila. Anong ginagawa niya sa bahay ng mga Cruz? Hindi pa nakakapagpaliwanag si Marco de Los, bigla kaming nakarinig ng ingay mula sa pinto, kasabay ng mga yabag na papalapit. Narinig ang boses ni Clara de Los, Uy Castro, mamaya pag nakita mo ang kapatid ko, itigil mo yang kaingayan mo, huwag mo siyang takutin. Isang ibang boses ang narinig, oo na, pipigilan ko, okay na ba? Sa wakas makikita ko na si Bayaw. Dati tinatago pa kami ni na Ate Mira at ayaw kaming ipakita, ang damot talaga. Nagtatakang tumingin ako sa pinto, nakita ko ang isang grupo ng tao na pumasok mula sa labas, kasama ang 3 hindi pamilyar na mukha. Habang tinitingnan ko ang 3, tinitingnan din nila ako mula ulo hanggang paa. Isang mukhang cute, halatang pala kaibigan, ang nagsalita, ito ba si Bayaw? Hello, ako si Chloe Rivera, matalik na kaibigan ni Ate Mira. Medyo natigilan ako, hello, ako si Paulo de Los. Sa tabi ni Chloe Rivera ay nakatayo ang isang babaeng mukhang edukada, hello Bayaw, ako si Sofia Lopez, matalik ding kaibigan ni Ate Mira. Hello. Ang natitirang hindi pamilyar na mukha ay mukhang medyo malamig, hello Bayaw, ako si Vera Navarro. Hello. Ngumiti si Chloe Rivera, nagsalita, dati narinig naming nahanap na ang kapatid ni Ate Clara, matagal na naming gustong pumunta para tingnan. Kaso ayaw talaga ni na Ate Mira at Ate Clara. Ngayon sa wakas nahuli na namin ang pagkakataon. Sinaman ng tingin ni Clara de Los si Chloe Rivera. Ngumiti ako, okay lang, maging komportable lang kayo. Napapitik si Chloe Rivera sa noo, kinuha mula sa bulsa ang isang maliit na pouch, Bayaw, muntik ko nang makalimutan. Heto para sa pagkikita natin. Nagpasalamat ako, tinanggap ang pouch at binuksan para tingnan, puno ito ng kalahating pouch ng kumikinang na mga brilyante.
Ang mga brilyante ay mahal kung ibebenta sa labas, ngayon halos kalahating pouch ang hawak ko. Ang mundo ng mayayaman, hindi ko maintindihan. Pagkatapos magbigay ng regalo ni Chloe Rivera, nagbigay din sina Sofia Lopez at Vera Navarro. Walang pakialam si Chloe Rivera sa pagbibigay ng kalahating pouch ng brilyante, bayaw, kung gusto mo, meron pa ako. Hindi na kailangan, hindi ko na magagamit ang ganito karaming brilyante. May bahid ng panghihinayang sa mukha ni Chloe Rivera, pero mabilis siyang nagsalita ulit, bayaw, gusto mo ba ng gintong kabayo? Meron din ako. Pinalo ni Clara ang batok ni Chloe Rivera, wala ba kaming pera sa bahay para bumili ng mga ganyan? Ngumiti si Chloe Rivera habang hinihimas ang batok, hindi naman nagalit, gusto ko lang namang mag-iwan ng magandang impresyon kay bayaw, di ba? Makalipas ang 2 araw, simpleng nag-impake ako ng 2 set ng damit at sumama kina kuya at ate papunta sa resort. Pagkasakay pa lang ni Mira Cruz sa kotse, kinuha na niya ang laptop para asikasuhin ang trabaho. Palihim kong pinagmasdan si Mira Cruz sa tapat ko, kahit bakasyon kailangan pa ring magtrabaho, talagang hindi madali maging CEO ng malaking kumpanya. Tumakbo ang kotse ng mahigit 1 oras, sa wakas huminto sa harap ng isang marangyang hot spring resort. Pagbaba ko pa lang, namangha na ako sa nagniningning na gintong itsura ng resort. Sumunod ako sa kanila papasok sa lobby ng resort. Ang disenyo sa loob ay katulad din sa labas, bawat sulok ay sumisigaw ng 2 salita, yaman. Isang middle-aged na lalaking nakasot ang lumapit, dinala kami sa private elevator papunta sa 8th palapag. Pagdating sa private room, naroon na sina Sofia Lopez, Chloe Rivera, at Vera Navarro. Pagkatapos ng maikling pahinga, hindi na makapaghintay sina Anton Cruz at Marco De Los na hilahin ako papunta sa private hot spring area. Ito ang unang beses kong makaranas ng hot spring. Komportable akong sumandal sa gilid ng pool. Sa tabi nito ay ang private hot spring area para sa mga babae, pinaghihiwalay ng pader na mahigit 2 metro ang taas, sapat na pribado pero naririnig pa rin ang mga nangyayari sa kabila. Pagkatapos kong maligo, lumabas ako sa pool, kasabay nito, lumabas din si Mira Cruz mula sa paliguan ng mga babae. Nagkita kami sa hallway, tapos ka na ring maligo. Tahimik na iniwas ni Mira Cruz ang tingin, oo. Pauwi ka na ba sa kwarto? Magpapalit ako ng damit. Sakto, pauwi na rin ako, sabay na tayo. Magkatabing naglakad ang 2 sa hallway. Biglang may narinig na mabilis na mga yabag sa likuran. Lumingon si Mira Cruz, hinayla ako papunta sa kanya. Isang babae ang nagmamadaling dumaan. Bigla niya akong hinayla. Hindi sinasadyang napahawak ang isang kamay ko sa dibdib niya. Naramdaman ko ang init ng balat ni Mira Cruz, ang malakas na tibok ng puso sa ilalim ng palad ko. Nataranta akong binawi ang kamay ko, pakiramdam ko ay medyo nag-iinit ang buong katawan ko ngayon. Binitawan ako ni Mira Cruz, medyo nahihiya ang boses, tero na. Pagkatayo ko pa lang, biglang may malakas na puwersa mula sa likuran. Natapilok ako, at hindi sinasadyang nasagi pa. Isang batang lalaki ang nakabangga sa akin. Nang makitang nakagawa siya ng gulo, medyo kinabahan siyang tumayo sa gilid. Iwinagayway ko ang kamay ko para paalisin ang bata. Kumunat ang noo ni Mira Cruz, lumuhad sa harap ko, marahang hinawakan ng daliri niya ang bukong-bukong ko, nasagi ka. Walang pag-aalinlangang itinaas ni Mira Cruz ang braso ko at ipinatong sa balikat niya. Ay nalalayan ang bewang ko, at ay nalalayan akong maglakad. Pagdating sa pinto ng kwarto, saka ko lang napagtanto na nasa kuya ko pala ang susi ng kwarto. Sandali lang nag-alinlangan si Mira Cruz bago ako dinala sa kwarto niya. Isang, beep, na tunog, bumukas ang pinto ng kwarto. Ay nalalayan ako ni Mira Cruz papunta sa kama. Inilibot ni Paulo De Los ang tingin sa kwarto. Nakapagpalit na ng damit si Mira Cruz, nakasuot ng pang-araw-araw na damit. Wala na ang karaniwang malamig na anyo ni Mira Cruz, nadagdagan ng ilang bahid ng buhay. Lumapit siya sa kama,
Lumuhod, hinawakan ang bukong-bukong ko. Dumampi ang mainit na palad ni Mira Cruz sa bukong-bukong ko, sa sandaling iyon ay automatiko akong umurong. Sa sumunod na segundo, mahigpit niya itong hinawakan, huwag kang gagalaw, titingnan ko. Naramdaman kong pinipindot ng mainit na kamay ni Mira Cruz ang bukong-bukong ko, okay lang ako, nasagi lang ng bahagya, hindi masakit. Aray, aray. Dahan-dahan, narinig ang mahinang tawa. Pakiramdam ko nasampal ako sa mukha, lalong namula ang tainga ko. Simpleng tiningnan ako ni Mira Cruz, nalaman niyang bahagyang natapilok lang, nakahinga siya ng maluwag. Kumuha si Mira Cruz ng isang bote ng Omega Painkiller, o katulad na liniment, nagbuhos sa palad, pinainit sa pagkikiskisan, at marahang ipinahid sa bukong-bukong ko. Mula sa bukong-bukong, naramdaman ko ang init, unti-unting nabawasan ang sakit. Yumuko ako para tingnan si Mira Cruz na maingat na naglalagay ng langis sa akin. May sumibol na tamis sa puso ko. Biglang tumingala si Mira Cruz, nagtama ang aming mga mata. Medyo nahiya ako, akmang magsasabi ng kung ano, biglang naramdaman kong uminit ang labi ko. Boom, ang narinig ko sa isip ko, blanko. Bahagyang bamuka ang nahalikang mga labi. Natauhan si Mira Cruz, agad na mula ang pisngi niya, paumanhin. Ganoon na lang nawala ang una kong halik, gulong-gulo ang isip ko kaya hindi ko alam ang susunod na gagawin. Nakita ni Mira Cruz na matagal akong hindi nagsasalita, inakala niyang galit ako sa kanya, tiningnan ako na puno ng pagsisisi, paumanhin, kanina ako. Okay lang, hindi mo kailangang humingi ng tawad. May kumikinang naliwanag sa mga mata ni Mira Cruz, hindi ka galit. Hindi natural kong sinabi, hindi galit. Hindi lang ako handa sa pag-iisip, hinalikan mo na agad ako. Bihirang lumitaw ang sandaling pagkatulala sa mukha ni Mira Cruz, pagkatapos lalong nagliwanag ang mga mata niya, kung ganoon, kapag handa na ang isip mo, pwede ba kitang halikan ulit? Namula ang buong tainga ko. Tumingin si Mira Cruz sa mga mata ko. Paulo de Los, sagutin mo ako, kailangan ko talaga ang sagot mo. Ang malinaw at kaakit-akit na boses ay tumunog sa tainga ko. 2 beses akong lumunok, matagal bago ako mahinang nagsabi ng, oo. Ngumiti si Mira Cruz na kasing ganda ng pamumukadkad ng daan-daang bulaklak, kung ganoon, handa ka na ba ngayon? Gusto kitang halikan. Itinulak ko ang mukha ni Mira Cruz na papalapit, hindi pwede. Nataranta akong tumingin sa kung saan-saan. Nakangiti pa rin ang mukha ni Mira Cruz, paumanhin, masyado akong nagmadali. Pagkasabi niyon, tumalikod si Mira Cruz at pumasok sa banyo para maghugas ng kamay. Nakahinga ako ng maluwag, palihim na hinawakan ang labi kong kakahalik lang. Pagkatapos ng halik na iyon, naging medyo awkward ang atmosphere sa kwarto. Lalo na't nakasuot pa ako ng bathrobe at nakaupo sa kama sa kwarto ni Mira Cruz. Nakita ni Marco de Los ang susi ng kwarto, hinayla si Anton Cruz paakyat sa 8th palapag, pero wala siyang nakita sa harap ng kwarto ko, sa halip ay bukas ang pinto ng kwarto ni Mira Cruz sa tapat. Sumilip ang dalawa sa loob at nakita akong nakaupo sa sofa sa kwarto ni Mira Cruz na nunood ng TV, habang si Mira Cruz ay nakaupo sa gilid. Maayos ang pananamit, nagtatrabaho sa laptop. Nagkatinginan sina Marco de Los at Anton Cruz, tahimik na umalis. Marahil dahil sa pagligo sa hot spring, pagpikit ko pa lang ay nakatulog na ako. Tinapos ni Mira Cruz ang trabaho, tumingala at nakita akong natutulog. Inilipat niya ang laptop mula sa hita niya papunta sa coffee table, tapos marahang isinara ang pinto ng kwarto at bumalik sa tabi ng sofa. Kinumutan ako. Nang akmang aalis na si Mira Cruz, bigla kong nahawakan ang kamay niya. Akala ni Mira Cruz gising na ako, pero paglingon niya ay nakita niyang nakapikit pa rin ako. Sinubukang bawiin ni Mira Cruz ang kamay niya, nang makitang hindi niya ito mabawi, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng labi niya. Nakadamit pa si Mira Cruz na humiga sa tabi ko. Nang magising ako, madilim ang kwarto. Umupo ako. Akala ko nasa kwarto na ako. Pagbaba ko sa kama, saka ko lang napagtanto na nakasuot pa rin ako ng bathrobe,
kaya naghanda akong buksan ang ilaw para hanapin ang damit ko. Pagbukas ng ilaw, saka ko lang napagtanto na hindi ito ang kwarto ko. Ilang segundo akong natulala, ang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Sa sumunod na segundo narinig ko ang boses ni Mira Cruz mula sa pinto, "Paulo de Los, gising ka na ba? Dinala ng kuya mo ang damit mo." Isinabot ko sa pinto. "Kunin mo para makapagpalit ka, kumain ka muna." Pagkatapos kong magpalit ng damit, binuksan ko ang pinto at lumabas. Paglabas ko pa lang, naamoy ko na ang bango ng pagkain, agad kong naramdaman na kaya kong kumain ng isang buong baka. Tumingala si Mira Cruz mula sa computer sa harap niya. Nakita ko, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng labi niya. "Kumain tayo." Tumango ako, lumapit sa dining table at umupo. Nakita kong tumayo rin si Mira Cruz at lumapit. "Umupo ka, hindi ka pa rin kumakain." "Oo, nakatulog ako sandali." Automatiko kong inisip na nagpapahinga si Mira Cruz sa kwarto. Hinimas ni Mira Cruz ang kanyang batok. Nakita ko iyon at nagtanong, "Bakit? Hindi ka ba nakatulog ng maayos?" "Oo, medyo hindi komportable." Pagkatapos, bahagyang ngumiti si Mira Cruz. "Nakatulog ka ba ng maayos?" "Napakasarap ng tulog ko. Parang may lamok lang." Kumunat ang noo ni Mira Cruz. "Lamok?" Nang magpalit ako ng damit kanina, napansin ko sa ilalim ng collarbone ko may ilang maliliit na pulang kagat ng lamok, pero parang hindi naman makati. Baka na naginip akong kinagat ng lamok. Hindi ko pinansin, iwinagayway ang kamay, walang duda kay Mira Cruz, hindi rin napansin ang makahulugang tingin niya. Pagkatapos kumain, kinuha ko ang susi ng kwarto at bumalik sa sarili kong kwarto. Tiningnan ako ni Mira Cruz na bumalik sa kwarto bago isara ang pinto. Dahil nakatulog ako kanina, gising na gising ako, naupo sa tabi ng kama at nag-scroll sa telepono. Biglang may kumatok sa pinto. "Kuya, Anton, bakit hindi pa kayo natutulog?" Tumagilid ako para papasukin sila. Tinaasan ng kilay si Anton Cruz. "Paulo de Los, hindi ka pa rin naman tulog, di ba?" Natigilan ako. Pakiramdam ko medyo malabo ang sinabi ni Anton Cruz tungkol sa posisyon ko sa pagtulog. Naisip ko na si Marco de Los ang nagdala ng damit ko. Agad kong naintindihan na alam nilang dalawa na natulog ako sa kwarto ni Mira Cruz. Kanina natulog lang talaga ako sa kwarto ni Mira Cruz. Marco de Los, Anton Cruz, talagang natulog lang. Nakita ko ang hindi nila paniniwalang itsura. Medyo nagmamadali, totoo. Natulog lang talaga ako. Sige na, naniniwala na kami. Kahit paano, magiging kayo rin naman ni Mira Cruz sa huli. Gusto kong magpaliwanag pero hindi ko alam ang sasabihin. Inakbayan ako ni Kuya. Sige na, naniniwala talaga kami sayo. Gusto mong uminom? Talagang medyo nauuhaw ako. Sige, inom tayo. Nagkatinginan sina Marco de Los at Anton Cruz at ngumiti. Dinala ako sa maliit na bar sa ikawalong palapag. Naroon din sina Chloe Rivera at ang iba pa. Pagkakita sa akin, lumapit si ate ng ilang hakbang. "Paulo de Los, okay ka lang ba?" Nalito ako sa tanong niya. Akala ko alam niya na natapilok ako. "Ate, okay na ako." Si Chloe Rivera ay nakatayo sa likod ng maliit na bar, nanginginig ang kamay na may hawak na shaker. "Bayaw, anong gusto mong inumin?" Tiningnan ko ang pulat berdeng likido sa baso. "Bigyan mo ako ng mababang alcohol content, hindi pa ako nakakainom dati." Ngumisi si Chloe Rivera. "Sige ba?" Tapos bihasang nagsimulang pumili ng alak, sinadya pang gumawa ng ilang mahihirap na galaw. Nahilo ako sa kakatitig, masigasig na pumalakpak at sumipol. Mas lalong nagpakitang gilas si Chloe Rivera. Isang baso ng cocktail na may gradient na asul na kulay ang itinulak sa harap ko. "Bayaw, tikman mo, hindi mataas ang alcohol content nito." Kinuha ko ang baso ng alak, inamoy muna bago uminom ng isang lagok. Pagkatapos uminom, medyo nanghinayang pa ako. Pagkatapos maligo ni Mira Cruz, balak din niyang uminom ng ilang baso, pero pagpasok niya pa lang, nakita niya akong nakasubsob sa maliit na bar. Mabilis siyang lumapit. "Paulo de Los,
Tiningnan ni Mira Cruz si Chloe Rivera na may medyo malamig na tingin. Anong nangyari? Nahihiyang kinamot ni Chloe Rivera ang ilong niya. Ano kasi? Ate Mira, hindi ko talaga alam na hindi pala kaya ni Bayaw ang alak. Tiningnan ni Mira Cruz ang mahigit 10 baso ng alak sa counter. Siya ba ang uminom lahat? Agad umiling si Chloe Rivera. Medyo malamig ang boses ni Mira Cruz. Ilan ang nainom? Dahan-daang itinaas ni Chloe Rivera ang isang daliri. Lalong nanlamig ang tingin ni Mira Cruz. 10 baso. 1 baso. Natigilan si Mira Cruz. Nagdududa kung tama ba ang narinig niya. 1 baso. Uminom ng 1 baso tapos ganito na ang nangyari. Hindi lang si Mira Cruz, pati ang mga nakasaksi sa buong pangyayari ay nagulat. Kumunat ang noo ni Mira Cruz. Kung ganoon, bakit hindi niyo siya inalalayan pabalik sa kwarto para magpahinga? Hinayaan niyo siyang nakasubsob dito. Pagkasabi niyon, akmang aalalayan ako ni Mira Cruz. Nagmamadaling itinaas ni Chloe Rivera ang kamay para pigilan. Ate Mira, huwag. Pero hindi nangyari ang inaasahang eksena. Matagumpay akong inalalayan ni Mira Cruz. Binawi ni Chloe Rivera ang kamay niya. Hindi tama, di ba? Sa sandaling ito, narinig ang nanggigigil na boses sa tabi. Bakit pwede mo siyang hawakan? Pero ako hindi. Lumingon si Mira Cruz, nakita si Clara de Los na nakaupo sa gilid. Kumunat ang noo ni Mira Cruz, anong nangyari sa mukha mo? Ang ilang taong nagpipigil ng tawa ay hindi na napigilan, lahat sila ay humagalpak ng tawa. Yun pala, kanina, gusto rin ni Clara de Los na alalayan ako pabalik sa kwarto, pero paghawak pa lang ng kamay niya sa balikat ko, binigyan ko siya ng isang sampal, walang pwedeng lumapit sa akin. Kaya naman, iniwan na lang nila ako sa maliit na bar. Hindi lang nila inaasahan, pagdating ni Mira Cruz, walang problema ang paglapit, walang problema ang paghawak, walang problema ang pagyakap. Nang malaman ang katotohanan ito, ngumiti si Mira Cruz. Subukan mong magtanong, sino ba ang hindi magugustuhan ang ganitong eksklusibong pabor? Iniabot ni Clara de Los ang kamay niya, ibigay mo sa akin ang kapatid ko, aalalayan ko siyang bumalik. Tiningnan siya ni Mira Cruz, tapos tiningnan ako na nakapikit at tahimik, marahan akong inilipat sa mga braso ni Clara de Los. Hindi pa man namumukadkad ang ngiti ni Clara de Los, sinampal ko na naman siya sa mukha. Pagkatapos ng sandaling pagkatulala, humagalpak ng tawa ang lahat. Nagising ako sa ingay ng tawa habang lasing. Pagmulat ko pa lang, nakita ko ang malamig at magandang mukha ni Mira Cruz. Nakita ko rin ang nakangiting mukha ni Mira Cruz. Pagkatapos, ngumiti na rin ako, itinaas ang kamay ko at hinawakan ang pisngi ni Mira Cruz. Mira Cruz, ang ganda mo. Paulo de Los, behave ka lang, ihahatid kita. Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Mira Cruz, hinalikan ko na ang mapula at kaakit-akit niyang labi. Hehe, nahalikan ko na. Narinig ang lasing kong boses, agad tumahimik ang maliit na bar. Sandaling natigilan si Mira Cruz, kinagat ang labi, tumingala, walang ekspresyon ang mukha, ihahatid ko si Paulo de Los sa kwarto. Pagkasabi niyon, hindi na hinintay ang pagkakataon ng iba na magsalita, ay nalalayan ako paalis sa maliit na bar. Pagkatapos naming makarating sa kwarto ko, hindi agad umalis si Mira Cruz. Naalala ang halik kanina, bahagyang ngumiti si Mira Cruz, tumigil ang tingin niya sa manipis kong labi. Dahan-daang yumuko si Mira Cruz. Nang 1 sentimetro na lang ang layo ng mga labi namin, huminto siya. Naghalo ang aming mga hininga. Ang malinaw na amoy ng pine tree na may halong bahagyang amoy ng alak ay medyo nakahilo rin kay Mira Cruz. Sige na nga, palalagpasin kita ngayon. Pagkasabi pa lang ni Mira Cruz, palalagpasin mo ako, bigla akong sumugod, nagdikit muli ang aming mga labi. May kung anong dumaan sa mga mata ni Mira Cruz. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpigil, malakas siyang humalik pabalik. Nanaginip akong gumugulong sa mga ulap. Biglang may isang walang modong ibon na dumating para manggulo, kaya sinampal ko ito palayo, sobrang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos, nakita ko si Mira Cruz, nakaputi siya, parang diwata.
Natulala ako sa kakatitig. Iniabot ni Mira Cruz ang kamay niya at niyakap ako. Hindi ako pumalag. Pero biglang may ibang dumating, gustong agawin ako mula sa mga braso ni Mira Cruz. Hindi ako nag-isip, diretsong binigyan ko ng sampal ang kalaban. Tumalsik siya palayo. Tuwang-tuwa ako, diretsong lumingon at hinalikan si Mira Cruz. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na nangyari. Nang magkaroon ako ng malay, naramdaman kong medyo nahihirapan akong huminga, mahina akong umungol sa discomfort. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Mira Cruz sa tabi ng tainga ko, "Huminga ka, tanga." Sinunod ko ang utos na huminga, pero ninakaw ulit ang hininga ko. Malabo ang paningin, minulat ko ang mga mata ko, nakita kong hinahalikan ako ni Mira Cruz. Yun pala si Mira Cruz ang humahalik sa akin, mabuti naman, buti hindi iba. Pagkatapos, tuluyan na akong nawalan ng malay. Medyo matagal ang halik ni Mira Cruz. Nang matapos, sa kanya lang napansin na nakatulog na ako. Natawa si Mira Cruz, hindi niya inaasahan na nakatulog pala ako. Marahang hinaplos ng mapuputi niyang daliri ang labi ko. Pinigilan ang pagnanasang humalik ulit, hinayla ni Mira Cruz ang kumot para takpan ako, tumayo at mabilis na lumabas ng kwarto. Nagpalamig muna siya sandali sa labas bago itulak ang pinto ng kwarto. Gamulong papasok ang ilang anyo, halatang sina Clara de Los at ang iba pa na dumating para makinig. Napunta ang tingin ni Clara de Los sa halatang namumulang labi ni Mira Cruz. Ikaw. Mira Cruz, hinalikan mo ang kapatid ko. Kalmado ang mukha ni Mira Cruz, si Paulo de Los ang nauna. Walang hiya, Mira Cruz, hindi ko akalain na ganyan kang tao. Sinasamantala mo ang pagkalasing ng kapatid ko para pagsamantalahan siya. Hindi nagbago ang itsura ni Mira Cruz, wala akong ginawa. Galit na galit si Clara de Los na gusto ng manakit, diretsyong pinigilan ni na Chloe Rivera at ng iba pa. Nag-alala si Marco de Los na baka magising ako ng ilang tao, kami ni Anton ang mag-aalaga kay Paulo de Los dito ngayong gabi. Kung saan nyo gustong pumunta, pumunta kayo, huwag kayong manatili dito. Pagkasabi nyon, isinara ni Marco de Los ang pinto ng kwarto. Nakatayo sina Clara de Los at ang iba pa sa hallway na nagkatinginan. Galit na sinaman ng tingin ni Clara de Los si Mira Cruz at umalis. Tara. Inom tayo. Mamaya huwag kang tatakas. Sukatan tayo. Hindi nagbago ang itsura ni Mira Cruz. Tumango, sige. Si Chloe Rivera ang mahilig manood ng gulo. Hindi nagtagal ay nakahilera na ang 10 baso ng alak sa harap nilang dalawa, bawat isa ay punong-puno. Kinuha ni Clara de Los ang isang baso, bahagyang ngumiti, binigyan si Mira Cruz ng mapanghamong tingin, ano? Kinuha rin ni Mira Cruz ang unang baso sa harap niya at marahang itinagay sa baso ni Clara de Los, tapos tumingala at uminom ng isang lagok. Sinundan ng pangalawang baso, pangatlong baso. Nagpalitan silang dalawa ng inom na parang hindi alak kundi tubig ang nasa baso. Sina Chloe Rivera at ilang iba pa ay nakatayo sa gilid na nag-cheer. Tiningnan ni Vera Navarro ang paraan ng pag-inom nilang dalawa, umiling. Sa huli ng araw na iyon, ang tanging gising sa maliit na bar ay 1.5 lang, isa si Vera Navarro, ang kalahati ay si Mira Cruz. Inihatid ang 3 lasing sa kani-kanilang kwarto. Sumama si Vera Navarro kay Mira Cruz sa kwarto nito. Sinabi ni Vera Navarro kay Mira Cruz. Lumingon si Mira Cruz, ganoon pa rin ang malamig niyang itsura, nadagdagan lang ng konting pula ang gilid ng mata niya, HMM. Ngumiti si Vera Navarro, masaya akong nakita kong natagpuan mo na ang tunay mong pag-ibig. Alagaan mo siyang mabuti. Oo, gagawin ko. Maaga akong nagising, masakit ang ulo ko. Nahihirapan akong umupo nang makita ko sina Marco de Los at Anton Cruz na natutulog sa tabi ko. Magkayakap silang dalawa na mahimbing na natutulog. Seryosong inalala ni Paulo de Los ang mga nangyari kagabi, naalala lang niyang uminom siya ng alak, at pagkatapos ay tila nalasing agad. Hindi pa ako nakakainom ng alak dati, hindi ko alam ang tolerance ko, pero hindi ko inaasahan na ganito pala kababa ang tolerance ko sa alak. Isang baso lang, nalasing na ako agad.
Ginulo ko ang medyo magulo kong maikling buhok. Malabong lumitaw sa isip ko ang ilang pira-pirasong imahe ng nakaraang gabi. Parang nanakit ako ng tao habang lasing. Kung sino ang sinaktan ko, hindi ko na maalala. Nagmadali akong lumingon para tingnan ang dalawang natutulog sa tabi ko, walang marka ng kamay sa mukha nila. Kung ganoon, marahil hindi sina Marco de Los at Anton Cruz ang sinaktan ko. Palihim akong nakahinga ng maluwag. Sinubukan ko ulit alalahanin. Tapos naalala ko ang panaginip na iyon, pati na ang imahe ng kusang paghalik kay Mira Cruz sa panaginip. Hindi kaya talagang hinalikan ko si Mira Cruz. Paulo de Los, anong binubulong mo dyan? Lumingon ako, kaharap ang inaantok na mga mata ni Anton Cruz. Medyo nahiya ako, wala naman, matulog ka pa. Hindi na nagpakipot si Anton Cruz, talagang yumuko ulit para matulog. Bumaba ako sa kama para maghilamos. Habang naghihilamos, napansin kong medyo namamaga ang bibig ko. Muling lumitaw sa isip ko ang imahe ng paghalik kay Mira Cruz. Hindi kaya talagang hinalikan ko si Mira Cruz. Ang tanong na ito, pagkatapos magising ni Marco de Los at Anton Cruz, ay nakumpirma. Nang malaman kong nanakit nga ako ng tao, at ang nasaktan pa ay ang kapatid kong si Clara de Los, natigilan ako. Nanakit talaga ako ng tao. Naalala ang eksena kagabi, hindi mapigilan ni Marco de Los at Anton Cruz ang pagtawa. Pareho silang gamulong sa kama sa kitatawa. Nahiya ako sa narinig ko. Inakbayan ako ni Marco de Los, huwag kang mag-alala, hindi ka naman sisisihin ni ate. Kahit ganoon ang payo ni Marco de Los at Anton Cruz, medyo nag-aalala pa rin ako. Kapag nagkamali, kailangang humanap ng paraan para makabawi. Nagpasya akong hiramin ang kusina sa ikawalong palapag para gumawa ng konting pagkain para kay Clara de Los, bilang paghingi ng tawad sa kanya.